Sa book of Matthew. Matthew chapter 4, verse 19. Inuulit ko po. Matthew 4:19. Andiyan na po kayo? Amen. Okay, pakishare na lang po yung inyong King James Bible sa ating mga bisita. Basahin ko na ho. Sabayan nyo na lang sa inyong paningin. Ang sabi ho sa verse 19, "And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men." Maaari na po kayong maupo. Ang pamagat ko ng ating mensahe ngayong hapon na ito ay the heart of a soul winner. The heart of a soul winner. Pero bago natin ilapag yung 3 puntos natin sa mensahe na ito na manggagaling po sa Matthew chapter 4, verse 19, simulan natin sa isang katanungan. Lalo na't may mga bisita tayo dito at meron ding mga bagong ligtas, newly baptized. Pastor, what is soul winning? Ano ba ang ibig sabihin ng salitang soul winning? Kung paiiksin ho natin, gagawing nating nutshell, soul winning is the practice of leading sinners to the Lord Jesus Christ. Ito po yung aksyon na kung saan yung mga sinners saved by grace o yung mga mananampalataya na ni Kristo, they are leading others o other people nasa estado o kondisyon ng pagiging makasalanan sa harapan ng banal na Diyos sa bugtong na anak. Para saan? Para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga taong iyon. Amen? So dito ko makikita natin yung soul winning ay metaphor sa word na evangelism. Soul winning, gusto ko lang linawin mga minamahal, hindi po yan calling. Soul winning is not a calling. Hindi po yan calling lang ni pastor, calling lang ng mga full-time, calling lang ng mga preachers, o kahit sino mang nagsuko ng buhay. Hindi lang yan para doon sa may mga panawagan sa missions. Okay? Ang soul winning o evangelism, ito po ay clear command. It is a clear command. Kanino? Hindi sa iilan, kundi sa buong church. Ang dapat ko magkaroon ng pagsunod, pagpapasakop, at pagsuko sa banal na activity na ito ay walang iba, kundi ang lahat ng ligtas na miyembro sa isang Baptist church. Amen? Amen. Matthew chapter 28, 19 and 20. Dito ko makikita natin ang Panginoong Hesus ay nagbibigay ng kanyang instruction o sa Tagalog, tagubilin. Kanino? Kay pastor lang ba? Sa preachers lang ba? Sa mga Bible student? Sa mga full-time workers lang ba? Sa mga nag-faithful lang ba? Hindi po. Sa church. Anong sabi niya sa church? Go ye, humayo kayo. Therefore, and teach. Ano iti-teach? Yung gospel. Yung mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Na meron ng napako sa krus, namatay, nalibing, at nabuhay nabuhay ng pagkaraan ng 3 araw o resurrection. Meron ng tumubos sa kasalanan. Meron na pong yari o gawa na kaligtasan. Kanino yun? Sa bugtong na anak. At kapag naturuan nyo na po ang lahat, all nations, ano yan? Missions. Hindi lang po local mission. World missions. So ang mission is to ituro, ipangalat sa lahat ng kinapal na meron ng tagapagligtas.
Pagkatapos, hindi sila hayaang maligtas lang sa lupa tapos magpagala-gala. Kundi maging miyembro ng isang local church ng Panginoon. Mabaptize sila. Pagdating naman ho sa Acts chapter 1, verse 8, makikita ulit natin yung clear command. Kasi ito nga, Matthew 28, 19, 20, ito yung Great Commission. Pagdating naman ho sa tinatawag na mundo ng early church dito sa Book of Acts, which is, sabi nila, ito daw yung Acts of the Apostles. Pero para ho sa akin, hindi po to Acts of the Apostles lang. Ito po ay higit sa lahat, Acts of the Holy Spirit. Dito nyo makikita kung paano siya mag-minister sa church. Sabi dyan sa verse 8 sa chapter 1 ng Acts. But ye shall receive power after that the Holy Ghost, Holy Spirit, is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, local yan. Kasi ang Jerusalem ay nasa Israel. In all Judea, Judah, local pa rin. Palayo ng palayo. In Samaria and unto the uttermost part of the earth. So ang missions po, hindi lang nakakulong sa isang lugar. Kung Pilipinas po yan, hindi lang pang local, pang buong daigdig po ang target ng Panginoon. Amen. Sa tinatawag na evangelism o yung soul winning. Ngayon, kaya tayong mga nandito nagsusupport sa missions kasi hindi naman po pwedeng pumunta yung isang local church, yung isang buong local church sa ibang bansa. Kaya nga ho, ang Panginoon tumatawag ng isang ligtas para ipadala sa isang bansa. At yung ating pagsuporta sa missions, financially, ay pagpapakita ng ating pakikiisa, pagsunod at pagpapasakop ng buong buo sa tinatawag na soul winning, evangelism, o Great Commission. Kaya po, yung inyong mga mission commitment, huwag nyo pong hayaan na hindi nyo maibibigay. Amen. Right. Amen? Kasi malaki pong bahagi yan, yung inyong consistency sa Great Commission. Soul winning po ang pinupuntahan ng pera na ipinapadala natin. Amen. Hindi po yan yung walang kapararakan lang. Kaya ako, ini-encourage ko yung iba sa inyo na pwede naman kayong bumili ng mga material na bagay. Pero wag nyo unahin yung mga material na bagay. Unahin nyo po yung mga spiritual na bagay. Yes, mag-soul winning tayo dito sa Mandaluyong. Amen? Todo suporta tayo dyan. Pero, doon sa ating tinatawag na mga misyonaryong sinusuportahan, maging todo effort din po kayo. Kung kailangan nyo pong magsakripisyo, magtipid sa merienda, sa baon, gawin nyo po. Amen? Gawin nyo po. Ini-encourage ko kayo. Bakit? Kasi ang labor ninyo is not in vain. At nangangailangan po yung mga laborers ng Panginoon sa kanyang field ng financial support. Nakukuha nyo ho? Amen po ba? Amen. So, makikita natin, ang soul winning, inuulit ko, hindi po yan calling ng iilan. Kung ikaw ay ligtas, ikaw ay bagong ligtas, matagal ng ligtas, newly baptized, matagal ng miyembro ka ng church, ikaw ay commanded, inuutusan ng Panginoong Yesus ayon sa banal na kasulatan na kailangan kang mag-soul winning. Kaya hindi pwede ang isang ligtas tumatagal sa church na walang nahuhuling isda. Kaya nga tumingin kayo sa paligid ninyo. Tingin po kayo. Silipin nyo. Sino dito na nakaupo ang bunga mo? At sino dito sa mga bunga mo ang namumunga rin? Nakukuha nyo? Kailangan meron. Huwag tayong pumayag na wala. Kasi kapag hinayaan nating wala, nagiging unwise tayo niyan. Nakukuha nyo ho? Dapat ho ang nararamdaman natin habang tumatagal ang panahon at nagkakaedad tayo,
ang makita mo, mas lumiliit ang tsansa na mamunga ka. Kasi bakit? Palapit ng palapit ang araw ng paglisan mo sa lupang ito para magamit ka niya. Kaya doon sa mga Kristiyano po na medyo nagliwaliw sa kanilang Christian life, noong kanilang mga young people days, at ngayon adult na, I suggest, wag na po kayong magpa-banjing-banjing sa Christian life nyo. Dapat ko ang nararamdaman nyo, maliban sa palapit na ang pagbabalik ng Panginoon, palapit na ang pag-uwi mo sa langit. At maghahanap po yan ng bunga. Alam naman ho natin yung parabola. Hindi interesado ang Diyos natin sa maraming dahon. Kapag nakita niya na walang bunga yan ng maraming taon, anong sabi niya doon sa parabola? Kunin yung pamutol ng puno. At yung fig tree na yon ay sumasalamin hindi lang sa Israel, sa isang believer. Huwag po nating hayaan na dumating sa konklusyon ng ating Diyos na ikaw ay pampasikip na lang sa lupang ito. Amen? Gayahin po natin yung attitude ni Hannah. Hindi siya pumayag na yung essence ng pagiging babae niya ay hindi mangyari sa kanya. Iniiyak niya sa Panginoon na magkaroon siya ng bunga. Hindi siya tumigil doon sa templong mag-iiyak hanggat di siya nagkakabunga. Dahil ang essence ng pagiging babae ay magkaroon ng anak magdalang tao. At ang essence ng Christianity ay hindi ikaw lang mag-isa ang pupunta sa langit. Ang sabi sa Bible, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ibig sabihin, yung idea nun, hindi magtatapos sa iyo ang kaligtasan ng Panginoong Hesus. Meron dapat maligtas na iba dahil sa iyo. Ikaw ang maging susi sa pintuan ng tahanan nyo kung bakit maliligtas yung nanay at tatay mo at mga kamag-anak mo. Kaya sa mga bisita namin dito at lalong-lalo na sa lahat ng mga miyembrong ligtas na narito, anong nangyayari sa iyo sa maraming taon? Bakit hindi ka pumapalaot? Anong meron sa iyo? At nakukontento ka sa maling pagkakontento. Tinuruan tayo ng Biblia na ang contentment ay maganda. Pero makikita ho natin na merong contentment na hindi godly. At isa ho ito, yung nakukontento ka na ikaw lang ang ligtas. Dapat ikaw ang maging susi sa kaligtasan ng iba, sa lahat ng kakilala mo. Ikaw ang maging misyonaryo. At ang bawat unsaved na yan, ang mission field mo. So sa mensahe po nating puso ng isang soul winner, the heart of a soul winner. Number 1, na makikita ho nating puso na taglay-taglay ng isang soul winner. Number 1, soul winners are lowly-hearted Christians. Lowly-hearted Christians. Pag sinabi hong lowly-hearted, meron silang humble heart. Mababa o mapagpakumbaba na puso. Bakit ho kailangan ang isang Kristiyano kung gusto niyang mag-win ng kaluluwa sa Panginoon ay magtaglay ng lowly na puso? Bakit? Tignan niyo po sa verse 20. Makakakita tayo ng isang good attitude sa mga fisherman na ito. Sino nga yung fisherman dito? Isa dito ay sino? Si Apostle Peter. Sabi diyan, and they straightway left their nets and followed him. Pag sinabi ho nga straightway, ibig sabihin, immediately. Ang ganda ng attitude nila dito, hindi sila gumawa ng excuses o pagdadahilan. Kung ikaw ay Kristiyano na nagnanais na magkaroon ng maraming huli o maraming huli na kaluluwa na dadalin mo sa Panginoon, kailangan magkaroon ka ng ganitong attitude. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, straightway, sundin mo. Ang ganda ng attitude nila dito. Nung tinawag sila ng Panginoon, they follow His word.
Wala ho kayong makikita dito sa verse 20 na meron silang tinatawag na violent reaction, paglaban. At lalong-lalo na wala kayong makikitang excuses, pagnadahilan. Ang problema sa maraming Christians ngayon, ang dami nilang ipinaglalaban. Ang dami nilang idinadahilan sa Panginoon. Pasok sa eskwela, pasok sa trabaho, karamdaman, hectic na schedule. Hindi ko sinasabi na kasalanan niyang mga yan. Nakukuha niyo ho? Pero alam niyo ho, ang aking paniniwala, pag ang isang persona o bagay binibigyan mo ng importansya, hindi magiging hadlang niyang mga ganyan. Lagi kang gagawa ng oras. Lagi kang gagawa ng paraan para makasunod. Hindi kaya maraming Kristiyano, yung kanilang mga ipinaglalaban na excuses sa Panginoon ay ginagawa nilang valid reason kasi hindi naman ganon kalalim yung baon ng mga pako at koronang tinik pagdating dun sa katotohanan na siya na dapat ang Panginoon at Diyos. Tahimik na. Pag mga ganitong usapan, tumatahimik yung mga Kristiyano eh. Pero ang inaasahan ko po, at lalo na ang Panginoon, na yung pananahimik mo ay bunga ng lowly heart. Simula ng pagpapakumbaba, nagkamali ako, Panginoon. Sorry po sa mga bagay na ipinaglalaban ko sa iyo, idinadahilan ko sa iyo. Simula ngayon, straightway, iiwanan ko na yung dapat kong iwanan. Gaya ng sinabi sa verse 20. At yung naririnig kong preaching sa point number 1 na ang soul winner dapat ay lowly-hearted, sisimulan ko ngayon sa pag-amin. Patawad, Panginoon. Nakita ko naman na tama maging fishers of men. Pero hindi ako humahayo. Kasalanan po iyon. Kaya simula ngayon, ilalagay ko po at iuukit ko sa aking puso't isipan. Sa tuwing pupunta ko ng church, hindi sapat na ako lang ang laman ng bangka ng Christian life ko. Sisikapin ko kapag lumapag ako sa tinatawag na pangpang, meron akong huli na kaluluwa para sa Panginoon. Huwag kang makontento. Huwag kang makontento sa isa, dalawa na huli. Kailangan marami kang mailagay sa lambat. Amen? At hindi po magsisimula ang pagpalaot, maging ang paghahagis ng lambat kung ang isang Kristiyano ay magmamatigas sa bagay na ito. Ay, hindi, trabaho lang yan nung mga nagsuko ng buhay. Hindi po. Malinaw yung Great Commission. Nung nagsalita ang Panginoon kila Peter, anong sabi ng verse 20? Straightway, iniwanan nila ang kanilang mga lambat. Ibig sabihin, iniwanan nila yung ginagawa nila. Ikaw ba, pag na-realize mo yung urgency ng preaching na to, ano ang kaya mong straightway na iwanan para sa Panginoon? Alam ko na pag iniwanan mo yan, pwedeng masagasaan yung tinatawag na income mo. Pwedeng masagasaan yung magiging posisyon mo sa graduation nyo. Hello? Masasagasaan yung, for example, kapag inuna mo ang soul winning at natapat yung soul winning ng church na to, doon sa tinatawag na racket mo, na extra income na papasok sa'yo, kaya mo bang sabing, I will straightway left that? Iwanan ko yon? O kung sa mga estudyante, for example, kandidato ka sa pagiging valedictorian, tumapat yung soul winning natin, evangelism natin, doon sa mga schedules sa school, maging exams, para makuha mo yung posisyon. Anong pipiliin mo? Mga madadala sa Panginoon o yung medalya at kapirasong papel at tarpulin sa tapat ng bahay ninyo? O pipiliin mo yung pinili nila Pedro? Straightway, you will left those earthly nets. Nakukuha niyo yung ibig kong sabihin, mga minamahal? Amen. Kasi it takes humbleness para masunod ng straightway
ang Panginoon at iwanan yung mga magagandang lambat o yung ibig ko sabihin yung magagandang pwedeng maging laman ng lambat ng pangalan mo. Yung tinatawag na mga achievements mo sana kapalit ng isang kaluluwa. Hello? It takes lowliness sa ating part. We cannot straightway live for Him as a soul winner without being lowly. Kaya ngayon pa lang, kausapin mo ng maigi ang sarili mo. Hindi pwedeng wala akong madala sa Panginoon. At ang unang step doon, ibababa ko yung pride ko. At mag-soul winning ako. Lalo na kapag mataas posisyon mo, HR ka, tapos ang pinapa-soul winning sa'yo, yung lagi mo napapagalitan sa office. May mga leading ang Panginoon ng ganon. Ang hirap nun. Yung para bagang, yung sakit ng ulo mo sa opisina, parang ikaw pa ang mga ngailangan ngayon sa Kanya. May mga senaryong gagawin ng Panginoon sa'yo na ganon eh. Na ipaparamdam niya sa'yo na kailangan mong maging lowly-hearted na Christian. Yung tipong ayaw na ayaw mong isoul win, pero mararamdaman mo yung banal na spirito, doon kanya nililid. It takes a lowly-hearted Christian para maging soul winner. Nakukuha nyo? Naalala nyo si Propetang Jonah? Amen. Anong sabi ng Panginoon? Pumunta ka sa Ninive, sa listahan ng mga gusto ni Jonah na maligtas. Ito ang pinaka-list. Baka nga pilit pa eh. At alam nating pilit na pilit. Kasi hindi siya pumunta ng Ninive. Right. Nag-iba siya ng biyahe. Ayaw niyang maligtas ng mga taon to. Gusto niya makuha nila yung para sa kanila, impyerno. At dahil alam ni Jonah na ang tumawag sa kanya ay mahabaging Diyos, kapag nag-repent sila at sumampalataya doon sa preaching niya, maliligtas sila. Sipin mo, lingkod ka ng Diyos, ayaw mong may maligtas. Pero madalas kung mag-aaminan lang tayo, may mga tao tayo na ayaw nating maligtas. Kasi nagawan tayo ng di maganda. Kaya dinededma natin eh. Kaya pag sumasagi doon sa prayer time natin, naalala natin sila, ang laki ng lundag mo eh. Amen. Tumatahimik ka. Hello? Amen. Hindi mo lang masabi, pero yung pag-iwas mo sa kanya sa quiet time mo sa Panginoon, lalo pag pinapaalala sa'yo ng banal na spirito, iba rin biro ang banal na spirito eh. Right. Right. Ang ganda ng mood mo eh. Yeah? Sumunod ka doon sa alarm mo, nauna ka pa nga nung araw na yun nung madaling araw na yun. Sinet up mo eh. Tapos nung pinag-pray mo na, yung mga dapat ipag-pray, biglang pinaalala sa'yo. Yung maldita na yun. Kung paano ka ipinahiya. Wala pa po ako nakitang mangingisda na pumunta sa dagat, tas namili. Siya ang namili kung sinong huhulihin sa lambat niya. Meron mo ba kayo nakita? Ay, wag yan, dilis. Balik niyo yan. Wala ako, di ba? Ang choosy ng fisherman. Meron bang ganon? Wala. Ang makalaga, makauwi sa pamilya ng merong huli. Amen. Madalas, mga Jonah tayo eh. Okay lang Lord, pumunta yan dun sa impyerno, dilis lang naman dito sa lupa yan eh. Isang ano lang yan, agad yan. Yung mga ganon tayong attitude. Buti na lang, no? Hindi dilis tingin sa'yo ng Lord. Ang tingin niyo sa'yo, isang big fish na karapat dapat iligtas. Tingin sa'yo ng mga ibang tao, maliit ka eh. Pero meron siyang malaking dahilan para iligtas ka. Sana maisip mo na ang kaligtasan hindi lang para sa'yo. So meron ka bang naisip na taga-office, schoolmate, relative, na talagang talaga, walang ya talaga. Pero kung papakinggan mo lang yung boses ng preaching na to at ng banal na spirito sa loob mo, sinasabi niya, kung talagang nais mong maghatid ng kaluluwa sa Panginoon, kailangan magkaroon ka ng lowly na heart.
Kaya yung mga prideful, yung mga stubborn na believer, never ho yan magiging soul winner. Madalas sa panahon natin ngayon, kung sino pa yung hindi nakatira sa tabing dagat, tuturuan ka pa kung paano mangisda. Paano mo alam yan? Kasi sa YouTube. Ang dami hong mga Kristiyano ngayon, dapat kasi ganito ginagawa nyo sa pagbibisita. Dapat kasi ganito yung atake nyo sa Bible study. Dapat kasi ganito, ganyan, ganyan. Dapat kasi bla, 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 bla. Pero hindi naman sumasama. Pag nakarinig ng preaching na binubulgar yung kanilang hindi pagsama, nagagalit, nasusundot yung pride, lalong tinitigasan yung puso, lalong hindi ginagawa. Hello? Dapat no ang ating takbuhin, kung gusto talaga nating maging fisher of man ng Lord, kailangan alisin natin yung yabang. Alisin natin yung tinatawag na katigasan ng ulo natin. Kasi kapag may yabang, hindi ka magi-street preaching, hindi ka magdodornaking. Kapag may yabang hindi ka magba-Bible study sa isang depressed area, ang idadahilan mo, pambigira. Ako nagpapasweldo tapos papupuntahin mo ko dito, Lord. Pambihira. Uutos-utusan lang ako ni pastor. Balik-balikan to. Itong taga-squatters area na to. Na madalas pa para bagang kailangan ko siya sa buhay ko. Ini-isnab-isnab ako, sinusungit-sungitan ako doon sa loob ng mabaho nilang bahay. Kung magyayabang, hindi niya yata kilala kung sino tong binabastos niya. Minsan ang natin, kung ayaw mo, edi go to hell. Nangyayari ho yan sa isip ng mga taong ligtas pero mga minamahal. Tatandaan nyo po, ang unang soul winner ay ang Lord Jesus Christ. Wala na akong tataas sa posisyon niya. Nung siya po ay pinapahirapan, dinuduraan sa muka, sinasaktan, hindi naman ho nagyabang ang Panginoon Bumaba ang Panginoon na hindi niya iginiit sa mga tao na ako yung Diyos. Hindi niya po iginiit na ganito. Pambihira, pasalamat nga kayo. Binaba ko pa kayo Wala namang mawawala sa akin Kahit hindi ako ipako sa krus, hindi ako mamatay sa krus, kahit hindi ako mabuhay pagkaraan ng 3 araw, mananatili namang Diyos ako Pakialam ko ba kung pumunta kayo lahat sa impyerno, kaya ko namang gumawa ng bagong ikaw na mas masunurin na version sa'yo. Kasi walang imposible sa akin bilang Diyos. Pero praise the Lord. Amen. Ang Diyos natin ay walang pride sa katawan. Nakakukuha niyo ho? At praise the Lord, buti na lang, ang bugtong na anak, masunurin na anak sa kalooban ng Ama. Isipin mo na lang, kung ang second person ng Trinity, matigas ang ulo, tas na-offend sa mga tao nung dinuraan siya sa muka, nung nilagyan siya ng pako sa kamay at paa, nung binutasan yung tagiliran niya at nilagyan siya ng koronang tinik, baka bumaba yun sa krus. Buti na lang, hindi siya nagrebelde sa blueprint o plano ng Ama sa kaligtasan. Kundi, tapos tayo lahat. Amen. Kaya kung hindi pwede yung ma-pride sa soul winning. Hindi ho pwede kapag nandoon tayo sa kalagitnaan ng visitation, Bible study, door knocking, street preaching, na meron doon nag-a-attitude. Right. Out of yabang, out of katigasan ng ulo. Nandun tayo para maging servant. Amen. Nakukuha nyo? Nandun tayo para gayahin yung ginawa nung pinakamataas sa lahat, yung nasa itaas, Amen. na nagpakumbaba. Kaya nga hindi pwede na isang Kristiyano magso-soul winning na walang lowly heart. Amen? Amen. We must have a lowly spirit to obey God's word. Paano gagawin? Explain mo sa amin in detail. Alam mo, kahit i-detail ko yan, kung nilalamon ka ng pride at ginugupo ka ng katigasan ng ulo, kahit gaano pa ka metikuloso na isalansan sa harap mo ang bagay na to, di mo gagawin. Pero kung ikaw ay merong puso
na handang isuko sa Panginoon yung kasalanan ng pagiging prideful at stubborn, hindi mo kailangan ng malalim na detalyadong impormasyon o pagpapaliwanag kung bakit kailangan ka mag-soul winning. Ito lang, sapat na. Ginawa ni Jesus Christ, ang great example ng pagiging soul winner, lowly-hearted. Period. Tapos. Ang gagawin mo lang, susundan yung yapak niya. Kaya nga sabi niya kala, Pedro, follow me. At yung follow na yon, hindi lang yun nangyari nung tinawag sila at iniwan nila yung lambat nila. Buong buhay ni Pedro, sumunod siya. At namatay din siya sa krus. Pabaliktad. Namatay ang anak para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Namatay si Pedro sa katapatan sa pagsunod para to sa kaligtasan ng mga kababayan ko at ng mga kapwa ko tao. Ikaw, paano mo gustong maalala nung nabubuhay ka pa? A soul winner is a lowly person who's ready to leave everything. Kung gusto mo talagang makapag-akay ng kaluluwa, gusto mo maging fisher of man, kailangan ready kang isuko lahat. Nakukuha niyo ho? So, bago sila maging fishers of men, they are doing their responsibility as fishermen. Inuulit ko po, bago ko maging fishers of men, sila Pedro, they are doing their responsibility. Responsible na mga tao sila. Responsible fishermen. Verse 18, tignan niyo po. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw the two brethren, Simon called Peter and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. So ano makikita natin dito? Maaga sila gumising, maaga silang pumalaot. Nagtatrabaho sila, hindi sila tambay. Kaya ako hindi pwede yung wala akong magawa. Sama na lang akong soul winning. Kailangan magawa mo yung dapat mong magawa, yung responsibilidad mo, bago ka mag-soul winning. Amen? Dapat malinis yung lababo. Tapos yung labada. Na maayos yung damitan. Hindi mo napabayaan yung iyong mga paperwork sa trabaho. Nagawa mo yung mga assignments mo. Hindi yung gagawin ng mga ginagawa ng mga kabataan sa mga panahon na naabutan ko sa mga Baptist churches. Dinadahilan, nasa church. Pero hindi naman pala dito dumidiretso sa mga boyfriend, sa mga lalaki, sa mga girlfriend, sa mga babae. Kalandian na idadahilan pa yung soul winning na bababoy, yung evangelism. So sa mga young people who dito huwag niyo sabihin na pupunta kayo sa church at meron tayong soul winning, visitation o Bible study na hindi naman totoo. To worsen the case, pinapabayaan pa yung responsibilidad sa bahay. Wag ho. Yung panahon para sa mga gawaing bahay, sa trabaho, sa eskwela, etc., etc., gawin mo. Maging maagap ka para hindi mag-overlap o maglaban. Amen? Inuulit ko. Bago sila maging fishers of men, they are doing their responsibility as fishers o fishermen. Amen? So, may oras sa lahat ng bagay. Hindi po gusto ng Panginoon ang isang Kristiyano na hindi marunong mag-handle ng kanyang oras. Wala ho tayong mababasa na si Pedro at si Andres ay mga irresponsableng tao. And I believe kaya sila tinawag ng Panginoon kasi nakita niya yung katangian na yun. Bilang fisherman, maaasahan sila. Kaya silang dalawa nung dumaan ng Panginoon ang tinawag. Kung sa isda nga, naasahan sila ng tatay nila at pamilya nila. Maaasahan ko rin to sa mga kaluluwa. Anong lesson dyan? Hindi tumatawag ang Panginoon ng irresponsable. Nang walang disiplina. Hindi siya tumatawag ng isang tamad. Kaya huwag po kayong lalapit sa akin, tinatawag ako, pastor. Hindi nga kita nakitang nagwalis Hindi nga kita nakitang naglampaso sa gawain ng Diyos. Kahit nakikita mo yung
isang tatay, isang nanay, naglilinis dito sa worship place natin. Ikaw, ano ka lang? Taga-tayuman, nakatayo lang. Walang kusang palo. Hindi tinatawag ng Panginoon ang ganon. At ang mga soul winner, sila yung mga klase ng tao na hindi mo gigisingin. Bakit? Kasi ang mangingisda hindi ginigising. Sila ay gumigising. Hindi sila pinapaalalahanan na oras na para pumalaot. Alam nila ang oras nila. Maraming Kristiyano oras na para magseryoso. Para magbunga. Pero marami sa atin hanggang ngayon wala pa rin bunga. Anong edad mo na? Sabi sa Bible, redeeming the time because the days are evil. Ibig sabihin, habulin na natin yung panahon kasi pasama ng pasama. Maraming Kristiyano, relax na relax. Sa pangingisda, kailangan habulin mo yung dilim ng gabi. Para pag inihagis mo yung lambat, hindi makakatakas yung mga isda. Yung iba, tanghaling-tanghali na, tululaway pa rin sa bakay. Yung lambat, butas-butas, punit-punit, balumbon, di nakaayos. Kaya walang huli. Irresponsable sa bangka ng Christian life na kinalalagyan nila. Kaya umuuwi, galing sa palaot, walang huli. Bakit wala kang madalang kaluluwa? Alam mo kung bakit? Kasi relax ka. Kasi hindi ka talaga nag-e-effort. Kaya nga inuulit ko tignan nyo po kung sino dito ang nadala nyo. Sige po, wag lang po kayong magsulat, tignan nyo po talaga. Huwag nyo pong yukuan, kagaya ng sinabi ko noong nakaraan. Huwag po kayong yumuko, huwag yung dead mind, tignan mo. Sinong bunga mo? Para mukaan mong makikita na yung preaching na to, hindi nagsisinungaling sa'yo. Wala ka talagang nadalang kaluluwa pa sa Panginoon. Yes, tumutulong ka sa pagbibisita, tumutulong ka sa pagdidisipulo, pero yung sarili mong lambat, walang laman. Wala. Meron ka ba ditong bunga? Nagbubunga na rin? Kung wala, ba't ka nagre-relax? Dapat nagre-redeem ka na ng time. Because the days are evil. Hindi lang sa mundong ito, pati sa'yo. Pasama ng pasama. Yung panahon mo dito sa lupa. Bakit? Pakunti ng pakunti. Yung nire-relax mo dyan, dapat dino-double time mo yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, gayahin natin si Hana umiiyak. Mangyari lang sa buhay niya. Yung dapat nangyayari sa isang babae kasi yun ang essence ng pagiging babae. Magdalang tao. Ang essence ng Christianity, may madalang kaluluwa sa Panginoon. To win souls. Amen? So, lowly Christians are responsible Christians. Soul winners are responsible children of God. Sila yung mga mature. Kaya yung mga hindi nagso-soul winning talaga, hindi siniseryoso yung pagdadala ng kaluluwa o pagiging fishers of man, irresponsable yan sa harapan ng Panginoon. Kaya nga hindi mo pwedeng sabihin sa akin tinatawag ako. Talaga? Talaga? Tinatawag ka sa ibang lugar, dito nga wala kang huli. Hahandle ka ng mission sa ibang lugar, dito nga wala akong makita na nahuli mo, na nakahuli din ng iba. Yung lambat ay empty. Kaya nga ako binibigyan ko ng diin ito Ito po ay para sa mga pastor, sa mga preachers, sa mga full-time workers, at sa lahat ng ligtas na miyembro dito. Kaya tignan mo, may huli ka na ba? Tignan mo yung mga mukha dito, yung mga bagong ligtas, yung mga regular na bisita nating ligtas, yung mga pinagpe-pray natin mabaptize at nabaptize na. Meron ka ba? Kung wala pa, mga minamahal, oras na para bumangon ka ng madaling araw na para bagang mangingisda, ihagis yung lambat. Huwag kang papayag, nakakamatayan mo, wala kang huli. Huwag kang papayag, nakamamatayan mo, na yung nahuli sa lambat ng Ebanghelyo ni Kristo,
ay hindi mo masilayan na siya rin ay maging soul winner. Hello? Kaya simulan po nating alisin yung mga pride. Yung katigasan ng ulo. Alisin natin yung entitlement. Paglalabas tayo, hindi ka engineer, hindi ka abogado, hindi ka doktor, hindi ka boss, hindi ka negosyante. Amen. Kristiyano ka na lowly-hearted. Soul winner ka. Amen. Servant ng Most High. Ang sinusundan mong yapak, hindi kung sinong kinabibiliban na mataas na tao sa mundong ito o kahit sa pamilya nyo. Ang sundan mong yapak si Jesus, yung nasa itaas sa pinakamataas, nagpakumbaba, lowly-hearted. Ewan ko kung maging stubborn ka. Ba't ako susunod kay pastor? Bible school lang ang kinagraduatean yan. Tatanggalin yan yung yabang mo. At yung katigasan ng ulo na hindi mag-soul winning. Why? Kasi nakikita mo, di naman to ginagawa para kay pastor eh. Ginagawa mo to sa nagsabi kila Andres at Pedro na, follow me. Sa naalala ko, tagapagligtas mo yon natin. Amen. Kaya mag-decide ka na ngayon na gawing siyang Panginoon and straightway left everything. Even your pride at yung stubbornness mo. Kasi malaking yan, butas yan sa lambat mo. Amen? Amen. So we need na mga Kristiyanong straightway. Merong pusong humble. At para maipakita yon, wala akong ilalaban, Lord, ha? Wala rin ako idadahilan. Sabi mo, soul winning. Soul winning kami. Soul winning kami. Gagawan ko ng paraan yan. Kahit gaano ka-hectic ang skid ko, kahit gaano kapagod, gagawin ko yan. Amen? Amen. Number 2. Maliban po sa soul winners are lowly-hearted Christians. Number 2. Soul winners are loving-hearted Christians. Loving-hearted Christians. Pag sinabing loving, showing a lot of love. Kanino? Towards someone. Andyan makikita natin yung compassion. Amen? Sa verse 21, makikita ho natin yung linya na, anong sabi sa verse 21? And going on from thence, he saw other two brethren, James, the son of Zebedee, and John, his brother, in a ship with Zebedee, their father, mending their nets, and he called them. Sumunod na linya. And they immediately, doon kila Pedro, straightway. Pero ang ibig sabihin din nun, immediately. Sa kanila, immediately, pero ang ibig sabihin din yan, straightway. So, synonymous, di ba? Magkaibang salita, pero same meaning. Pero iisa lang ang tinumbok, left. Kagaya kila Pedro at Andres, ako ay naniniwala na masunurin sila sa tatay nila. Kasi kung hindi, sana hindi nila kasama yung tatay nila. And I believe, mga minamahal, na sila ay responsable na mga tao. Amen? Amen. Kasi hindi ako naniniwala na ang Panginoon tatawag ng isang tamad. Kaya yung katamaran ng iba dyan, yan ay sumasalamin. Yung katamaran mo sa soul winning, kawalan ng pakialam at pagmamahal sa kaluluwa. Buti na lang, hindi tinamad si Jesus Christ, iligtas ka. Kasi kung tinamad ang bugtong na anak, tinamaan ka ng magaling na apoy, na impyerno ang kababagsakan mo. Buti na lang ang Diyos natin, di ba? Kitang-kita kahit creation, nagtrabaho, nag-work. At siya rin po ang trumabaho doon sa kaligtasan natin. Kaya mga Kristiyanong tatamad-tamad dito ha, na hindi sumasama sa soul winning. Puro pagdadahilan, kesyo may ganito sa bahay, may ganyan.
Mahiya ka naman sa Diyos. Amen. Hindi lang kaligtasan mo, trinabaho niya. Everyday, pinapasikat niya ang araw at nagpo-provide siya. Kahit alam niyang gumagawa ka ng excuses para pagtakpan yung kasalanan ng katamaran, mahiya ka. Mahiya tayo sa Panginoon, ha? Kaya nga ang in-example niya ng mga dito, mga mangingisda eh. Kasi ang mga mangingisda gumigising ng maaga. Ginagawa nila yung responsibilidad nila para makapaghatid ng isda sa merkado at sa pagkainan ng pamilya nila. Responsible people. That's why dapat ang mga Kristiyano sa church na to ay responsible. I don't care kung anong personality mo. Introvert ka, extrovert, masayahin, o tahimik. I don't care. Hindi naman tayo nandito para sa personality contest. Right. Tama. That's right. As long responsible ka, kahit gaano ka pakakulit, at kahit gaano ka pakatahimik, pero pag usapang soul winning, seryoso tayo dito. Nakukuha nyo, hindi tayo naglalaro. Pag sinabi ng Lord, soul winning, soul winning. Kaya tignan nyo po sila. Immediately left the ship and their father to be able to become a successful fishers of men. As a Christian, we must love the Lord Jesus Christ than anything or anyone else. Inuulit ko, para maging matagumpay kang fisher of men o mamamalakaya ng tao o ng kaluluwa ng isang tao, maging matagumpay kang soul winner, kailangan isettle mo sa puso mo. Wala kang ibang pinakamahal at pinakasusundin at pinakamagpapasakop ka at pinakasusukuan mo na salita kay Jesus Christ lang. Kasi kung merong anything at anyone in between sa inyo ng Panginoon, hindi ka magiging matagumpay na Kristiyano. At lalong hindi ka magiging matagumpay na soul winner. Kasi kapag kinailangan ka ng anything na yan at ng anyone na yan, ang iiwanan mo, yung soul winning. At yung mga bagay na kinalaman sa pag-aakay ng kaluluwa. Kaya isettle mo na. Handa mong iwanan ang lambat. At yung kasama mong mangingisda, sa kanila yung tatay nila. Para mangyari ang kalooban ng Lord. Kasi ang katotohanan, mga minamahal, we only follow the things we love. Kung mag-aaminan tayo, ang talagang pinakasinusunod natin, yung pinakamahal natin. Hindi mahirap umuo kapag mahal mo. Mahal ko tong bagay na to, mahal ko tong tao na to. Kapag humingi yan ng oras mo, immediately, you will left. Kahit nasa ang ship ka. Kaya nga siguraduhin natin as Christians na gustong maging successful na soul winner, na makahuli ng maraming kaluluwa para sa Panginoon, kailangan ko nating isettle na. Settle na natin yung score. Sino ba talaga ang pinaka-importante? Alam niyo, dapat ang unang pinaka-importante sa atin? Kaligtasan ng kaluluwa ng iba. Nga po. Kasi mawawalan po ng ibig sabihin ng pagiging ligtas natin kung hindi naman natin itinuturo at isineshare ang tagapagligtas. Kaya nga ang tawag sa atin, mga ligtas. Kasi meron tayong tagapagligtas. Kaya nga ang tawag sa atin ay ligtas kasi iniligtas tayo sa impyerno. Ngayon, kung hihinto ka sa pagproproklama ng kaligtasan na yon, nawawalan ng meaning yung pagiging ligtas natin. Ngayon, kung lagi natin ipapractice yung soul winning, yung pagsasabi na, ligtas na ako, ito ang tagapagligtas, pwede ka rin niyang iligtas, siya ang kaligtasan, nangyayari. Yung dapat mangyari. Nangyayari.
sa isang mangingisda, ang pagiging mangingisda nakikita talaga kapag pumapalaot siya. Kapag inihahanda niya yung nets niya, yung gasera niya, yung ilaw niya, yung sagwan niya, yung gasolina, o kung ano man kailangan niya doon sa bangka. Nagiging meaningful ang pagiging mandaragat niya. Hindi dahil sa kwinento niya, bangka ko yan, no? Bangka namin yan, yung ginagamit ko eh. Pero, bagamat yun ay totoo, pero yung sumakay ka sa bangka niya at nandun ka, ma-amaze ka eh. Ganun pala ang pagiging mangingisda. Kaya kung makikita po sa atin ng mga bago, na yung mga naunang mga kuya at ate nagsusulwining, makikita lalo nila yung beauty at halaga. Si ate at kuya nga nagsusulwining eh. Sinisikap merong mahuli para sa Panginoon eh. Sino ako para hindi? Ako nga, ang dinadahilan ko lang, assignment, project eh. Etong ang kuya at ate ko, pambihira. May mataas na posisyon. Kumakausap ng matataas na tao. Pero nagagawa nilang bigyan ng panahon ng soul winning. Tapos ako ito magdadahilan, project lang. Eh yung project nila, merong mga buhay na nakasalalay, ako nasa folder lang. So anong makikita naman? Encouragement. Challenge. At kapag sumama naman sila sa atin, sa ating mga kuya, mga ate, makikita nila kung yung version ng loving heart natin sa mga souls. Kasi may magkakaiba tayong version eh. Di ba? Parang mga mangingisda, pare-parehas yan, may lambat, pare-parehas, may bangka, pero may kanya-kanyang diskarte ng laglag eh. Ng net. Kahit sabihin mo, merong basic o fundamental na paglalaglag, may kanya-kanyang technique yan na natutunan, na experience nila. Kaya makikita mo, iba-iba yung hatak pag angat nung lambat, bagamat may basic, pero may kanya-kanya pa rin silang diskarte. Kasi mahal nila ang pangingisda. So pag sumama yung mga bata sa atin, ano makikita nila sa mga kuya at ate nila sa pananampalataya? Iba't ibang version ng soul winning hanggang makita nila yung fit sa kanila, yung epektibo sa kanila. Ayaw mo ba yon? Na mag-iiwan ng legasiya ang Panginoon sa buhay mo, sa buhay nila? Hindi man ikaw yung naging dahilan kung ba't sila naligtas, pero isa ka sa nagpatibay ng pagiging ligtas nila. Pagiging Kristiyano nila. At pagiging fishers of men nila. Kaya mga kapatid, mga kuya at mga ate sa church na to, yung mga nauna, please, pumalaot tayo. Kasi mas madaling ituro kapag nakikita nilang ginagawa natin yung turo. Amen? So, para magkaroon sila ng loving heart, kailangan ipakita natin na yung loving heart natin hindi huminto sa nag-iisang bunga, dalawang bunga natin. Gusto natin ipakita at i-share yung version ng loving heart natin sa kanila. At dumami po yun. Amen? Pakita natin. Kapag usapang soul winning, nandiyan ka. Hindi ka yung present lang sa katawan. Nandiyan yung puso mo talaga. Ako nga, ini-encourage ko ngayon, mga minamahal eh. Ito akin to ha. Hindi ko alam yung ibang pastor. Pero hindi ako interesado sa mga pinag-uusapan nila sa Old Testament eh. Yung mga doktrina na nakakasakit na ng ulo, yung mga pang-subject sa Bible school na expositional na sobrang Hebrew word, blah, blah, blah. Alam mo, kahit malaman mo yan, wala kang loving heart for the souls, walang ibig sabihin lahat ng mga Greek word mo dyan. Bira, hindi naman bumaba si Jesus dito. Nagtanong, alam mo ba Hebrew niyan? Alam mo ba Greek niyan? Kung di mo alam, patay ka. Para ho sa akin ang pinaka-importante na mamaster ng isang Kristiyano, alam nyo kung ano? Ebanghelyo ni Kristo. Amen. Kapag pinipreach mo ang ebanghelyo paulit-ulit sa'yo, magkikreate siya ng pag-ibig sa iyong tagapagligtas. Amen? At dahil may pag-ibig ka sa tagapagligtas, mamahalin mo ang kabanalan. I-hate mo ang kasalanan. At siyang kabanalan na yan magtutulak sa'yo na ihatid yung balita na mabuti ng banal na Diyos sa iba. Ang dami kong alam, maraming alam sa mga
Keso Hebrew, Greek word, etc., etc., whatever na mga gusto nilang exercise na intellectual husay nila. May huli ba ang lambat? Wala naman. Hindi kailangan ng Panginoon ang isang nagmamagaling na clown na masyadong mahibro at mag-Greek sa likod ng pulpit. Kahit simple ka lang na anak ng Diyos na Pilipinong kayumanggi. Kung ikaw ay merong loving heart for the souls, yun pa rin ang counted sa langit. Nakukuha niyo ko? Amen. Hello? May kasama pa ba ako dito, mga minamahal? We only follow the things we love. Ngayon, kung ang love mo lang is sarili mo, mamahalin mo lang yung mga stock knowledge mo. Pero if you love the Lord, you will follow Him. At susundan mo yung yapak ng mga sumunod sa Kanya na merong loving heart na sila Andres at Pedro. Sino pa isa? Si John tsaka si James. You will follow. Mas gugustuhin mo maging fishers of men kaysa theologian. Right. Kaysa maging commentator. Kaysa maging scholar. Kaysa maggaling-galingan. Mas pipiliin mo na magmukhang mahina na nasa field na nagwiwin ng mga kaluluwa. Right. Amen. Hindi mo gugustuhin sumakay sa cruise. Mas gugustuhin mong sumakay lang sa ordinaryong bangka na maraming huli. Ang cruise nga maraming iniikot, di ba? Pangsosyalan. Ganda, feel good. Pero anong alam ng mga tao doon sa malaking ang huli? Baka yung iba doon, hobby lang, nanguhuli ng isda, nakatulala. Pero we are talking about maramihang huli. Nadadali natin sa langit dahil sa Panginoon. Kaya ang kailangan ko po sa aking sarili at sa mga tao dito, i-load natin sa Panginoon. Lord, ibalik mo yung pagmamahal ko sa kaluluwa. Lord, bigyan mo ko ng puso ni Hana. Kung kailangan mong i-burden ako, mabroken ako, para mandamdaman ko yung ganda at blessing ng soul winning, ipakita mo sa akin yung totoo na ayaw ko makita. Barren ako for many, many years. Wala akong huli. Hindi dahil walang lamang dagat. Kasi hindi na ako pumupunta sa dagat. Hindi tayo dumayo para sa ganda ng sunrise o sunset. Nandun tayo sa dagat para manghuli. Nakukuha nyo ko? At lalong hindi ka naman tour guide, sinasamahan ko lang yung mga bago. Hindi. Kasama ka sa manghuhuli. At magpapakita kung paano yung mga veteran moves sa paghuhuli. Yung iba sa atin, spectators Ano sabi niya doon? Diba? May supervisor. Hindi ho. Lawat no tayo mangingisda. Pupunta tayo sa dagat, hindi sa pagawaan ng sardinas. Right. Na may supervisor o may ulo pa ba yan? Hindi ho. Amen? So dapat i-priority natin sa ating panahon ang soul winning. Amen? Priority natin na mithiin na magkaroon ng huli para sa Panginoon. Yun talagang maging fishers of men tayo. At to be able to do that, para magkaroon tayo ng ebidensya na gusto natin maging soul winner na Kristiyano, ebidensya ng pagkakaroon ng loving heart for souls, na compassionate tayo, magsasakripisyo ka. Hindi pwedeng hindi ka maglalabas ng pera dito. Maglalabas ka ng pera. Bibili ka ng lambat Hindi na uubra yung mga warak-warak. Yung mga makukunat na. I-check mo yung maintenance ng bangka mo. Kung di na kaya, aabot tayo sa punto, kailangan mo ulit bumili ng bagong bangka. Kasi yung stock na bangka na matagal, kung sobrang tagal nun, nakakasira din yun Kaya nga sa mga sasakyan, may mga makina, at ang mga bangka ngayon, may makina na, di ba? Kailangan nating maintenance. At kapag usapang maintenance,
o pagbili ng bangka. Alin man sa dalawa dyan eh. Wala kang kakalagyan. Maglalabas ka ng pera. Mga minamahal, maglabas kayo ng pera. Bakit ang Panginoon? Naglabas ba siya ng malaking halaga? Dugong mahalaga. Kung ikukumpara nun sa halaga na ilalabas mo sa bulsa mo, walang-wala. Amen. Kaya magtitipid ka eh. Iso-soft drinks ko ba to? O ipamamasahin na lang to ng regular visitor? Right. Ibibili ko ba to sa Shopee? O ibibigay ko na lang na pamasahe every Sunday nung bisita nung isang young people na nakikita ko na kinikilos ako ng Lord na tulungan siya. At the same time, pamasahe nung bisita ko. Hello? Kasi ang mga tao, hindi naman sila babalik. Alam nyo, pag naramdaman nila na parang ginagamit mo lang sila, hindi sila babalik sa church. Pero, makikita mo, pag naramdaman nila na tinatrato mo sila ng tama, nakakatulong yon na suporta sa preaching. Kailangan natin magsakripisyo, mga minamahal. Kaya yung mga hindi pa nagbibigay sa missions dito, magbigay po kayo. Baka may mga miyembro din dito na tinitignan kayo. Kaya umayos kayo. Ipakita nyo yung pagmamahal sa kaluluwa. Huwag yung deadma. Kaya pag may dumadating dyan sa pinto, na bisita ng iba, extend nyo yung love nyo. Huwag yung loving lang kayo dun sa dinala nyo. Extend nyo, kamayan nyo. Huwag yung kamayan na parang nandidiri. Pag nakita nyo, medyo maitim, medyo maantot, ayaw nyong kamayan. O kaya pag kamay nyo, bigla kayo nag-alcohol, huwag ho ganun. Extend nyo. Diba? Huwag tayong magdadala ng bisita dito na kapag nakapag-corporate na clothing, todo bati tayo, todo kamay, todo pansin tayo. Hindi ho. Ang Diyos natin, bumaba. Siya ang pinakamataas. Ang Diyos natin, nagkatawang tao, bumaba. So alam niya magpakumbaba sa mga mas mababa pa sa Kanya. Madali magpakumbaba kapag ang kaharap mo mas mataas sa'yo. Pero na-exercise yung spirito ni Jesus Christ na sa atin kapag mas mababa yung sa atin. At sa soul winning, hindi ka pwede maging soul winner na wala kang soul winner's heart. Ano yon? Loving heart. At ang loving heart, hindi po yan respecters of person. Inuulit ko, wala pong nangisda at pumunta ng dagat na nung merong nahuling dilis, di ko to type, tinapon pabalik sa dagat. Kung sino man ang ibigay ng Panginoon sa loob ng lambat, asikasuhin natin. Iparamdam natin yung pagmamahal. Pero number one, unahin natin yung pagmamahal doon sa mismong huli natin. Tsaka natin i-extend. Amen? Ang kinin natin yung huli mo, tagumpay natin. Yung huli din ng iba, tagumpay nating lahat. Wala nang yung inggitan. Gusto ko maging tayo, di lang pamilya, kundi team. Hindi lang team, pamilya. Amen. Wag na yung bida-bida kung sino pa yung maraming tira. Ang importante, manalo. Makapag-win ng kaluluwa. Loving heart ng soul winner, sa Lord, Jesus Christ po yan, nakapondo. Kaya kailangan mong maging pinaka-priority ang pagsunod sa Diyos. Huwag mong i-accept yung excuses. Pag sinabi ng Lord, goyi. Pag sinabi ng mga kuya natin, mga leaders natin, may soul winning tayo, medyo tinamaan yung schedule mo, pray. Na makasama, hindi yung pray na maintindihan ni kuya, maintindihan nila ate. Pray na ipantindi sa'yo ng Lord na kahit anong mangyari, importanteng nandun ka. Amen? Amen. Nakakahabol po tayo? Amen. Kasi pwede tayong sumama every week na wala tayong loving heart. Magkakaroon lang tayo ng loving heart depende sa tinatawag na lalim ng mga pako ng attachment natin sa Panginoong Yesus.
Kaya napaka-importante po ng tinatawag na prayer life. Prayer life. Pag tinignan niyo po ang Panginoon, lagi siyang nananalangin. Tama ho? Bago siya pumunta ng mga villages, prayer. Kahit sa uling sandali niya para magawa ang kalooban ng Ama, prayer. Nakukuha niyo ho? So bago tayo pumalaot, ipag-pray natin, Lord, madilim ang mundong ito. Ikaw maging lampara ko sa madilim na mundo na to. Yung pag-ibig sa kaluluwa ang maging lampara ng Christian life ko. Amen? So mga minamahal, ibalik natin yung soul winning. Paano natin ibabalik? Ibalik mo na i-prioritize mo si Jesus Christ. Amen? Pag sinabi niyang follow, walang kasi-kasi. Follow. Pag prioritize mo ang Panginoon, imposibleng hindi ka tutubuan ng loving heart, a compassionate na heart sa souls. Kasi hindi po natin yun napuproduce. Hindi yun na-achieve sa sarili natin. Yun po ay fruit, product, bunga, resulta ng Galatians 2:20, pagkaka-crucified ng regular kay Jesus Christ. Last. Amen. Sabi ni Brother Alan, Pastor, clear po ako sa aking check-up. Pwede po ba akong magpa-ice cream? Pasasalamat sa Panginoon at pasasalamat sa pagpe-pray sa akin ng church. Brad, mag-offering ka na lang sa Panginoon. Isa sa pinakamaganda mong gawin, mag-offering ka para sa mga misyonaryo. Kaysa i-ice cream natin, dalin mo sa kakainin ng mga misyonaryo. Kaysa ko, dalin natin sa ice cream natin. Kung ililid ka ng Panginoon sa mga soul winner dito, pamrienda na nila. Dalin nyo sa soul winning. Brother Gerald, patingin ko sa Panginoon, idagdag mo na to sa pamasahe ng mga bisita natin. Ganon. Huwag na yung puro pa ice cream. Nakakahabol po. Andito pa rin tayo sa mensaheng pinamagatang The Heart of a Soul Winner. Amen? Number 1, ang mga soul winner ay lowly-hearted Christians. Number 2, ang mga soul winner ng Panginoon ay loving Christians. Ay loving-hearted Christians. Number 3 and last, say amen ng malakas. Amen. Soul winners are loyal-hearted Christians. Loyal. Pag sinabi hong loyal, ibig sabihin faithful. At andyan yung espiritu ng pagiging supportive. Hindi ho critical o kontra. Pag sinabi hong loyal, isang tao na yung kanyang suporta ay nandoon sa goal ng iba. At tayo po ay suporta sa goal ng banal na Diyos na hindi mapunta ang sobrang daming mga kaluluwa sa impyerno. Ngayon, kung hindi tayo magiging loyal sa Diyos natin at hindi tayo magkakaroon ng loyal na puso sa Great Commission, sa evangelism, sa soul winning, marami hong tao ang pupunta sa apoy ng pagdurusa. Tignan niyo po, mga minamahal, sa verse 19 at verse 22 ng ating text sa Matthew chapter 4. Ano sabi diyan? Straightway they follow. Immediately they follow. After this, si Simon, Pedro, at si Andrew, si James, at si John, anong ginawa nila nung tinawag sila ng Panginoon? Naging suporta ng Panginoon sa ministry niya. Why? Kasi may urgency. Hindi natin alam kung kailan mamamatay ang isang tao. Kaya kailangan natin ng mga faithful, supportive na mga Christians. Kailangan natin ng mga Christians na merong loyal na puso o heart
At wala na ho akong kilalang mga ganong klaseng Kristiyano maliban sa mga soul winner. Mga soul winner, mga fishers of men lang po yung mga ganon. Kapag ikaw ay masunurin sa Panginoon, lalo na sa usapin patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa ng ibang tao, meron kang tinatawag na loyal heart. Hindi kay pastor, hindi sa kung sinong tao, kundi sa Panginoon mismo. Ang loyal heart will always follow. Tignan nyo po, straightway they follow, immediately they follow, which means, makita nating realidad dito, ang loyal heart will always follow, it will not delay. It will not delay. Hindi niya po i-delay ang kaligtasan ng iba. Kaya kung ikaw, sinasabi mo, full-time worker ka, tinatawag ka ng Panginoon, hindi mo dapat dinidelay ang makarating sa mission field. Kaya nga ho ako, napakahigpit ko eh. Meron ng mga nag-quit, nag-alsabalutan, bigla na lang naglaho ng mga parang bula sa church na to, na sinasabi nila, tinatawag sila ng Panginoon. Napakahigpit ko ho dyan. Redeeming the time. Kung tinatawag ka ng Panginoon, full-time ka, you must redeem the time. Hindi ka dapat nagtatagal sa church na to. Kung tinawag kayo ng Panginoon, hindi kayo nagtatagal kung saan kayo nagtatrabaho o nag-aaral. Sinusulit nyo yung panahon ng pag-aaral, pagtatrabaho. Kung kailangan hindi bumagsak, hindi babagsak sa schooling. Kung kailangan tapusin yung mga kontrata sa timeline ng Panginoon sa'yo, tapusin mo na. At kung full-time ka, hindi ka dapat nagtatagal dito. Hindi ka dapat nag-i-stuck dito. Nakukuha nyo? Kasi ang loyal na Kristiyano, na soul winner ng Panginoon, kung usapang loyal na puso, it will not delay. Pero maraming mga nagsasabing Bible schooler sila, graduate ng Bible school, full-time worker, at sinasabi na tinatawag magpastor, hindi sinusulit yung panahon para matuto, para mag-lead, para maging complete, or should I say, para maging ready sa mission field. Para bagang lahat ng panahon, kasama lang nila si pastor. Para bagang lahat ng panahon, andyan si pastor para magdesisyon. Kung talagang loyal tayo sa Panginoon at sinasabi natin, tinatawag tayo sa mission field, i-ready mo ang sarili mo. I-prepara mo ang sarili mo. Hindi pwede na palaging si pastor ang nandun. Hindi. Tumatanda tayo ng walang huli. Tumatanda tayo na pag-iiwanan. Nandun sa huli. Baka i-send out ka, huli na ang lahat. Isang taon ka na lang palang mabubuhay, tapos patay ka. Marami sa atin, umiidad, tumatanda, pero nananatiling young people ang takbo ng isip. Preachers? Kung kayo ay preacher, alam nyo ba ibig sabihin ng kinakalagyan nyo? Baka akala nyo, preacher lang kayo dito. Ang kasunod in line yan, send out. Minsan iniisip natin, yung mga full-time lang yan, baka mauna ka. Baka hindi mo matagalan yung pangungusap ng Panginoon sa buhay mo. Baka after ng preaching na to, hindi ka makatulog. Kausapin ka ng Panginoon, baka nakakalimutan mo, akin ka. At nung young people ka, nangako ka, sinabi mo, walang nagtutulak sa'yo, sabi mo, ako na lang, Panginoon. Umuo ka. Baka iba sa atin dito, okay na ako, preacher lang ako sa church, kasama ni pastor. Okay na ako dito, yung pa-drive-drive kay pastor, kasama lang ni pastor. Opinion mo yan. Pero hindi yan ang kalooban ng Diyos. Anong sabi niya? Busy-busy sila, di ba? Sa pagiging mangingisda. Yun ang kanilang profesyon. May trabaho sila. Kaya yung may mga trabaho dito, pag sinabi ng Lord sa inyo, follow me. Kung loyal na Kristiyano ka, you will follow and you will not delay. Kaya kung nandito ka, magkakasama tayo,
matutunan mo na dapat mong matutunan. Tumingin ka ulit sa paligid mo. Nandito na yung mga bagong reserba, paalis ka na. Hindi mo pa lang talaga inaamin. Hindi ko gustong umalis yung marami sa atin dito. Pero may Great Commission. Hindi lang si Mark ang magmi-mission, hindi lang si Gerald. Baka nga habang nagpipreach ako, kinakausap na yung iba sa atin dito. Pero ang pangungusap sa'yo ng Lord, wag mo muna sasabihin kay Pastor, hold mo lang yan. Hold mo lang yan. Pero ang loyal, hindi nagdi-delay. Kung naririnig niya tong preaching na to, Lord, I'm sorry. Akala ko ang soul winning ay sa Mandaluyong lang. Nakalimutan ko yung pangako ko sa'yo. Well, pinapaalalahan ng kanya ngayon na hindi pa rin siya nakakalimot. Isipin mo, nag-uusap lang tayo na soul winners are loyal-hearted Christians. Pero itong preaching na to, nagpipierce ng sobra sa puso mo. Alam mo, pwede mong i-hold back yung luha na gustong magtiri ay sa mga mata mo. Kasi ayaw mo makita namin. Pero deep inside, alam mo, He is calling you to follow Him. Rain or shine, soul winning tayo dito. Nakailan ng rain doon at shine doon. Ba't wala ka pa doon? Bakit? Dito lang ba epektibo yung lambat ng Panginoon sa Mandaluyong? Diyan lang ba sa hulo, epektibo yon? Wala na bang ibang anyong tubig? Or should I say, wala na bang ibang mission field? Mga kapatid, yung iba dito, kahit i-deny nyo, magiging asawa kayo ng pastor. Kahit ayaw ko kayong pakawalan, doon kayo nilalagay ng Panginoon. Ang aking pinakahiling lang mapunta kayo sa matinong Kristiyano at lingkod ng Panginoon. Maliban doon, wala na. Pero please naman, maging loyal ka naman. Hindi kay pastor, sa Diyos natin. Paano ka magiging epektibo doon? Paano ka makakahuli doon sa kung saan ka tinatawag? Kung hindi ka nagpa-practice ng pagiging fishers of men dito. Simulan mong manghuli dito. Kasi baka akala mo malaking dagat na dito. Inaabangan ka na ng karagatan mo doon. Wow. Quiet. Pero gusto ko pa rin sabihin sa inyo, mga minamahal, straightway they follow. Straightway they follow. Immediately they follow. Hindi sila nag-delay. 2008 ka pa na-save. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nandoon sa geographical will ng Lord sa'yo. 2000 and late ka na. Ilang mga nanay, tatay, bata, matanda na ang namatay doon sa mission field na dapat nung nakaraang 4 na taon nandun ka na. Inabutan na sila ng impyerno. Why? Kasi nandito ka, umaasa. Kasi andyan naman si pastor. Okay na ako dito sa SPC. Yung mga namatay na yon, for eternity, hindi sila magiging okay. I suggest, mga minamahal, lalo na sa mga lowly-hearted, loving-hearted, at lalo na sa mga desiring na maging loyal-hearted Christian sa Panginoon. Kailangan mo nang i-crucify yung sarili mo sa commitment na bigyan mo ako ng panahon. Huling pagkakataon. Magiging responsable ako. And then, aalis na ako. May Great Commission, mga kapatid. Nagsusuporta tayo sa missions. Sa mga misyonaryo ng ibang church. Ang SBC ba ay baog? Nag-a-adopt tayo ng mga missionaries. Asa ng mga Samuel natin? Yes, you are a Christian. Matagal ka ng Christian. But are you a soul winner? At sa ating pagtatapos, gusto ko lang bigyang hamon ng bawat isa sa atin. What sort of heart do you have at this moment? Anong klaseng puso meron ka sa sandaling ito?